Ang tupa at ang lobo. Isang araw, may isang malikot na tupa. Palagi na lang siyang nalalagay sa kapahamakan. Naku, hindi! Sobrang dumi at sobrang baho ko na! Sigurado akong hindi ito magugustuhan ni Inay. Maya-maya pa, dumating ang inang tupa at galit na pinagmasdan ng kanyang anak. Hindi ka talaga nakikinig sa akin, bata ka! Sinabi ko na sa'yo huwag kang tumalon sa ganyang lugar. Isabi ko naman po sa inyo, masayang gawin yun eh. Ayaw niyo rin po kasing makinig sa akin. Masaya po kaya? Napatawa na lang ang kanyang ina sa sinabi ng anak niya at niyakap niya ito. Halika nga, papaliguan na kita. Mahal ng inang tupa ang kanyang anak kaya naman labis ang pag-aalala niya para sa kaligtasan nito. Lagi niya itong pinaalalahanan. Mag-ingat ka. Hindi ka dapat magpunta sa gubat. Maraming nagkalat ng mababangis na hayop doon. Katakutin kanila at minsan kakainin kanila. Hay, naku Nay, masyado po kayo nag-aalala. Ngunit hindi pa rin nakinig ang makulit na tupa. Malimit pa rin siya nagpupunta sa gubat at doon siya naglalaro. Hanggang sa sumapit ang gabi. Isang araw, gaya ng dati, muling naglakbay sa malayong kagubatan ng batang tupa. Doon, nakakita siya ng batis. Wow! May batis doon! Tamang-tama! Nauuhaw na ako. Naisipan ng batang tupa na uminom sa batis dahil uhaw na siya. Habang umiinom ang batang tupa sa batis, may isang mabangis na lobong nakatingin sa kanya. Isang masarap na batang tupa. Ang swerte ko naman ngayon. Kaya naman, dahan-dahang nilapitan ng lobo ang batang tupa. Walang kamalay-malay ang batang tupa habang umiinom ito ng tubig. At walang ibang hayop na naroon na pwedeng magligtas sa kanya mula sa lobo. Alam mo bang para lang sa mababangis na hayop na gaya ko ang gubat na ito? Kung alam mo bakit nandito ka ngayon at umiinom sa batis. Nagulat ang batang tupa nang makita ang lobo sa harapan niya. Alam niyang mapanganib ang mabagsik na lobo. Dinalaan ako nilito ko sa mga lobo noon. Sigurado akong gusto lang akong gawing tanghalian ng lobong to. Delikado ako ngayon. Kailangan ko na makatakbo palayo agad sa kanya. Agad-agad! Ay, paubarin po sa inyo, Ginoong Lobo. Isa lang naman po akong inusenting munting tuba. Dinudumihan mo rin naman ang tubig. Paano pa ako iinom sa maduming tubig na to? Sige nga. Pasensya na ulit, Ginoong Lobo. Pero hindi naman po kayo dapat na mabahala. Malinis pa rin po ang tubig sa pwesto nyo. Ha? Kasi po, dumadalo yung tubig mula sa pwesto nyo, papunta po dito sa pwesto ko. Nagulat ang lobo sa matalinong sagot sa kanya ng batang tupa. Pero naghahanap lamang siya ng dahilan para patayin ito. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin! Mukhang ikaw din yung tupa na umabuso sa akin nung nakaraang taon, hindi ba? Nakaraang taon po? Pero Ginoo, hindi pa po ako pinapanganak ng panahong yun. Natakot ang batang tupa na baka nagkukunwari lamang ang lobo para kainin siya nito. Naging maingat ang batang tupa sa mga sagot at kilos niya. Sa ganitong paraan, maingat na nag-usap ang dalawa. Narinig ng batang tupa ang ilang magtatroso na papalapit sa kinatatayuan nila ng lobo. Matalino ang batang tupa. Bigla siyang napaisip. Kung tatagalan ko pang pakikipag-usap sa lobo na to, sigurado akong aabutan kami ng mga magtotroso. Hahabulin siya ng mga yun. Ginoong Lobo, tama po kayo. Nadumihan ko nga po yung tubig. Pero hindi ko po sinasadya na gambalain kayo. Pero ginambala mo na ako! Sige po, kukwentuhan ko na lang kayo bilang kabayaran ko. Kwento? Sayang ang oras. Pero kailangan kong makinig sa kanya at lapitan siya ng dahan-dahan dahil wala na akong lakas para makipag-abulan pa sa kanya.
Noong unang panahon, Nagkwento nga ang tupa. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Habang nagkukwento siya, bigla na lang dumating ang mga magtutroso. Nakita nila ang batang tupa at ang lobo. Tignan niyo yun! Isang lobo! Ay nakaw! Ay may istorbaw! Inuli nila ang lobo at pinagpapalo ito bago pa kawalan. Masaya ang batang tupa dahil sa wakas, ligtas na siya. mabuti na lang nakatakas ako doon. Tumakbong pauwi ang batang tupa sa kanyang ina. Ikinuwento niya ang buong pangyayari sa kagubatan tungkol sa lobo at sa mga magtotroso. At nangako siyang hindi na siya ulit pupunta sa gubat na mag-isa. Napanatag ang inang tupa dahil sa wakas, natuto na ng leksyon ang kanyang anak. Opo, Nay. Alam ko na po na hindi ako dapat magpunta sa gubat ng mag-isa. Lalo na po kung may mga malalakas at mambabangis na hayop doon. Makikinig na po ako sa inyo, Nay.